Marso 22, Anyo 2021. Muli si Ka Anton po, naghahatid po sa inyo ng isang pagbabalita. Ito po ay hinggil sa isang article na nakapublish sa Manila Bulletin na akin pong nabasa. At hindi ko po napigilan na aking sariling hindi ibahagi sa inyo ito. Ito po ay may kinalaman sa isang leaked document. Yung bang iniabot kay Senadora Amy Marcos at pinabasa ang isang napipintong administrative order ng DOH na naguutos na huwag tanggapin ang anumang bakuna na idodonate ng mga malalaking kumpanya na kilala bilang mga manufacturers, distributors ng mga sinful products. Ano po ba yung mga sinful products na yan? Alak, sigarilyo, asukal, at maging yung mga breast milk substitute. Ano yung mga breast milk substitute? Yung mga formula milk na nasa lata. So, sa alak, nandiyan ang San Miguel. No? Nandiyan ang Tanduay. Sa sigarilyo, of course, kilala na natin kung sino yung mga yan. Sa breast milk, nandiyan ang Mead Johnson. Nandiyan ang Wyeth. Ang Abbott, of course, ang Nestle. Sa sugary drinks, nandiyan ang Coca-Cola at PepsiCo, RC Cola, at iba pang mga manufacturers ng sugary drinks. Malinaw. Sinasabi po dito sa purported na draft na yan ay hindi po nila pahihintulutan ng DOH ang anumang kumpanya na papasok sa tinatawag na tripartite agreement. Ano po ba yung tripartite? Yung mga malalaking kumpanyang ito ay bibili ng bakuna, sila na mismo mag-arrange dun sa manufacturer at sila mag-i-import. Tapos yung 50% ng nabili nilang bakuna ay para sa kanilang mga kawani at mga manggagawa at yung 50% na yon ay i-donate sa gobyerno para ma-augment ang vaccine requirement ng ating bansa. Dahil kulang ang pondo ng ating bansa. At yung Sinovac ay hindi po sapat na supplyan ang mga pangangailangan. Kaya nga ho ngayon, yung mayor namin na si Jerry Treñas nagrereklamo. Ano daw ba itong DOH Region 6? Meron daw sariling mundo at tila walang pakialam. Unti-unti na po, lalabas ang mga reklamo hinggil sa kapalpakan ng DOH. Kaya, balikan natin itong article na ito sa panulat ni Vanny Elaine Terrazola, Downright Evil. Ibig sabihin hinusgahan na kagad yung mga kumpanyang yan na gustong gumawa ng mabuti, downright evil. Kaya dun sa draft order na yan, draft pa lamang ho, no? Hindi pa ho siguro napipirmahan, ay ayaw nilang pahintulutan yung mga unhealthy companies, yung mga sinful products, nagtagagawa ng sinful products na mag-import ng COVID-19 vaccine. Kaya, ito ay nag-leak at si Senator Amy Marcos ang unang naglabas. Sinabi rito, Senators on March 20, nung Sabado, binanatan nila ang DOH hinggil sa plano nito na i-prohibit ang mga manufacturers ng tobacco, sugar, breast milk substitute, and other unhealthy products in the country from importing COVID-19 vaccines. At sabi ni Amy Marcos sa isang radio interview, isa raw pong concerned cabinet official. Hindi naman mo pinangalanan kung sino ito. Ang nagbigay sa kanya ng kopya noong draft ng administrative order ng DOH. Hindi rin naman sinasabi rito kung sino ang signatory, pero malamang si Duque, which allegedly seeks to prevent, kaya nga sinasabi natin, Department of Health, prevent Gustong pahinto. Certain businesses from acquiring the coronavirus vaccine. May nagpuslit sa akin. Ito na. May nagpuslit sa akin. Ito maganda. Magtulong-tulong tayo. May nagpuslit sa akin na ito nga talagang pinagbabawalan na mag-import ang iba't ibang kumpanya. Marcos said doon sa programa sa WIC. Nakasaad na bawal daw lahat ng
nangangalakal ng tabako, asukal, gatas, alcohol, soda, yung alcohol yung alak ng alak, okay? Lahat na yan ay bawal. Hindi pwede mag-order ng COVID-19 vaccine. Itong administrative order na ito, sabi ni Marcos, the National Task Force ay sinagsasaad that the National Task Force Against COVID-19 and the DOH should review all requests of private entities to procure vaccine to ensure that private entities who will be part of the agreement are not in any way related to the tobacco industry. Products covered under EO 51 series of 86 of the National Code of Marketing of Breast Milk Substitute, Supplement, and other related products or other products in conflict with public health. Ito na nga, mga public health policies na wala sa hulog, palibhasa. Marami po sa public health policies na umiiral dito sa bansa ay hindi makapilipino, hindi makabayan. Bakit? Dahil impluwensya po ng mga lobbyists na mga banyaga ang nagpopondo. Isa na po dyan, itong Bloomberg. Lalabas at lalabas ang katotohanan hinggil dyan. Kaya mapapansin nyo, kapag in-execute to, hindi makabayan. Nawawala ho yung essence ng ating bayanihan. Dahil ang arkitekto ay mga banyaga. Marcos AIB did not disclose the name of the official but said the several cabinet members were protesting the plan. Tama. Naming cabinet secretary Carlo Nograles and Teddy Locsin as among them. Ito si Carlo, gusto kong tao yan, gusto kong bata yan. At si Teddy Locsin na nagpo-protesta. Sabi ni Marcos, yung mga company, gusto lang naman nilang protektahan ang kanilang empleyado. 50%. I-donate nga nila sa health workers, sa public sector. Pero pinagbabawalan ang buong industriya na sinasabing unhealthy ang produkto. Para sa akin, that's downright evil. Hinusgahan na kagad na masama ka. Talagang wala akong magandang masabi tungkol dyan. Sabi ni Ani Marcos. Warning, sabi dito, that big companies will be affected by the planned order. The administration ally noted. Paano na lang yung libo nilang empleyado? Mas lalong kawawa ang ating mga kababayan na umaasa lamang sa donasyon ng private sector. At ito pa, maganda, sabi ni Senate President Tito Soto. Sabi niya, absurd. Malabo yan. It is discriminatory. Our people need all the help they can. And yet they are preventing it. That absurd policy in a text message. In a separate WIG interview, he also thinks that the AO was misplaced. Ano ba importante, Eka? Yung may problema sa paninigarilyo o yung COVID? Sabi pa, patuloy pa ni Soto, yung paninigarilyo, hindi nakakahawa. Ang COVID, nakakahawa eh. Yung pag-inom ng alak, hindi naman nakakahawa yun. Anong klase bang takbo ng kaisipan niyan? Grabe. Grabe, sabi niya. Kaya tayo ganito. Gusto nilang matodos na lang. Yung mga empleyado, parang ganun eh. Sabi ni Soto. At dinagdag pa niya, para bilang tugon. Siguro dapat bawasan na yung budget ng DOH kung itutuloy yung mga ganitong uri ng pulisiya. Lagot. Ang DOH na yan sa amin. Sige po, tuluyan niyo po. Tuluyan niyo na po, Senador Soto, Senador Amy Marcos, Carlo Nograles. I laud your efforts. At kay Teddy Boy Locsin, kahit ganyan ka, okay ka. Sana talagang maisip ng Pangulo na palpak itong mga bata niya. At huwag niyang papayagan, pigilan niya. Kaya nga hindi. Yan ang tanong natin, bakit? Bakit ganun na lang kalakas itong dukdukin na to? Yun daw kasi may kapatid na best friend ng Pangulo. I hope the President will realize that his people are incompetent and he should not allow this.
Stop this. Ito pa, kay Francis Pangilinan, ganyan din, nagpahayag din siya ng kanyang saloobin hinggil sa isyong yan. Kaya po tayo, para sa akin, itong DOH, ano na po siya nagiging, ano na po ang DOH ngayon? At kung nakita nyo, napansin nyo dun sa aking posting sa Facebook, hindi ko pa nababasa tong article na ito. Hindi ko pa nababasa pero nag-paste na ako. Base lamang po sa nararamdaman ko na ang DOH, sabi kong ganun, ay Department of Hate. Galit. Galit. Laging galit sa mga katulad naming maninigarilyo at vapers. Department of Health. Mahilig magpahinto, magpatigil. Ngayon, meron na naman silang pinatutunog. Kahit daw sa loob ng bahay, mag-face mask daw tayo. Pinatutunog din ng isang undersecretary, ewan ko kung sumisip-sip, kailangan daw magsuot ng dobling face mask. Sa kanya lang naman daw yon. Nawawalan na ho sila ng innovation. Nawawalan na sila ng kanilang creativity, ingenuity. Wala na po. Kaya kung ano-ano na lang uri ng mga repertoire, ang kanilang naiisip, na humahantong na sa katawa-tawa. Sa pangyayaring ito, sa article na ito, ang DOH ay tilang naging Department of Hostility. Tapos i-regulate nila ang smoking, i-regulate nila ang vaping. Hostile party ho sila. Dapat hindi po sila ang maging regulator niyan dahil antimano, outright, hostile party po sila. At isa pa, DOH, Department of Hypocrisy.